Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 681 hanggang 87. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Payag ka bang sumama sa amin at pumunta sa Continent Zone? Tumingin si Queen Lee Duanmo kay Francis na may seryosong ekspresyon. Ang dimensyon ay tahimik habang hinihintay ni Queen Lee at ng Purple Saint Partial Spirit ang sagot ni Francis. Bahagyang namula ang mukha ni Angelica, at nahihiyang ibinaba niya ang kanyang ulo at kinagat ang kanyang mga labi. Halata namang kinakabahan siya. Sa sandaling ito, lahat sila ay naghihintay kay Francis. Nag-flicker ang mga emosyon sa mukha ni Francis bago siya huminga ng malalim. Francis, kung sasama ka sa akin sa Continent Zone, ang banta mula sa Emperor of Death ay mababawasan ng malaki. Sabi ni Queen Lee. Alam ng lahat ng naruroon ang tungkol sa Pursuit of Death. Ang Purple Saint Partial Spirit ay nagpadala sa kanya ng pribadong mensahe, Francis, alam kong iniisip mo pa rin ang iyong fiancé, ngunit ang tsansa na mabuhay pa siya ay 0. Magkaibigan na kayo ni Angelica noong bata pa kayong dalawa, at ang inyong mga bloodline ay nagpupuno sa isa't isa. Magbubuo kayong dalawa ng walang kapantay na kombinasyon. Sinubukan ng Purple Saint Partial Spirit na hikayatin si Francis. Ito ay hindi lamang tungkol sa kinabukasan ng kanyang disipulo, ito ay maaari ring makaapekto sa muling pagkabuhay ng Duanmo family. Nagpakawala ng mahabang hininga si Francis ngunit umiling, pupunta lang ako sa mga Continent Zone pagkatapos kong kumpirmahin kung patay na o buhay si Quincy. Saka ko lang susundin ang puso ko at walang iiwan na kapintasan. Nang marinig iyon, nanginig ang katawan ni Angelica at ang kanyang mga mata ay namula at lumuluha. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Queen Lee. Siya at ang Purple Saint Partial Spirit ay wala nang sinabi. Ang pinili ni Francis ay sumunod sa kanyang puso. Wala siyang pinagsisisihan. Kasabay nito, ito ay nag-aalala sa kanyang kasalukuyang estado ng puso. Kung si Francis ay sumalungat sa kanyang puso, ito ay makakaapekto sa kanyang hinaharap na paglilinang. Alam ni Francis na ang pagsunod kay Queen Lee ay mababawasan ang panganib sa pinakamababa, ngunit hindi nakalimutan ni Francis ang kanyang pangako o ang mukha na iyon. Ang tahimik na eleganteng figure na nakaputi na tila isang diyosa mula sa isang painting. Naisip din ni Francis na halos 0 ang tsansa na mabuhay si Quincy. Sure! Bumalik si Francis at ang kumpanya sa palasyo ng Emperor. Francis, aalis tayo pagkatapos ng ilang buwan gamit ang Spiritual Zone Teleportation Array. Sa sandaling iyon, maaari kang pumunta sa Floating Dream Spiritual Zone gamit ang array. Sinabi sa kanya ni Queen Lee. Yumuko si Francis at umalis sa palasyo. Brother Francis, kung siya ang pinili mo, hindi ako magiging third wheel. Aalis ako. Ang mukha ni Angelica ay maputlang puti ngunit may matinding pagpapasya. Angelica. Sigaw ni Francis. Tila gusto ni Angelica na bumuo ng malinaw na hangganan kasama siya. Sure. Nawala si Angelica, at nakikita ng kaliwang mata ni Francis ang balangkas ng isang maliit na mundo. Bumantong hininga siya at umalis. Sa maliit na mundo ng Purple Saint Roans. Angelica, huwag kang masyadong malungkot. Babalik siya sa tabi mo maya-maya. Sabi ng Purple Saint Partial Spirit. Ang mga luha sa mata ni Angelica ay hindi pa natutuyo, at kinagat niya ang kanyang mga labi. Pero paano kung buhay pa siya? Pakiramdam ni Angelica ay parang 1,000 espada ang tumusok sa kanyang puso. Nangangahulugan ba ang pagpili ni Francis na ang kanyang mapapangasawa ay ang kanyang numero 1 prioridad? Ang pinaka nag-aalala niya ay baka buhay pa si Quincy. Relax. Umalma ang Purple Saint Partial Spirit, malamang na si Quincy ay hindi nabuhay. Si Francis ay sumusunod lamang sa kanyang puso, kung hindi ay hindi niya ito malalampasan. Hindi mo naiintindihan ang mga lalaki. Huwag mo siyang masyadong guluhin. Sana nga. Nagsimulang tumawa si Angelica. Para itong bulaklak na namumukadkad pagkatapos ng ulan, ngunit nananalangin pa rin siya sa kaibuturan ng kanyang puso, pakiusap, Quincy, huwag kang magpakita. Hanggat si Quincy ay hindi pa buhay, walang sino man ang maaaring magbanta sa kanyang posisyon sa puso ni Francis.
Sa pangunahing spiritual peak, bumalik si Francis sa kanyang lugar at nagsimulang kumalma. Mula nang gamitin niya ang luha ng sirena, ang estado ng kanyang puso ay kasing aninag ng kristal. Mayroong ilang buwan pa bago ako umalis sa True Martial Sacred Land. Kailangan kong gamitin ang oras na ito para madagdagan ang aking lakas at ibagsak ang intent of death. Alam ni Francis kung gaano ito kahalaga. Ang pagtugis ng kamatayan ay lalapit lamang. Ang mga normal na hari ay hindi nagawang pagbantaan siya ngayon, ngunit tiyak na personal na darating ang emperador ng kamatayan. Hinati ni Francis ang kanyang mga iniisip sa tatlo. Ang isa sa kanila ay nakatuon sa pagpapahina sa layunin ng kamatayan, at ang isa ay naunawaan ang Scarlet Destruction Wind Lightning sa pamamagitan ng paggamit ng Dragon Flame Wine at ng Lightning Cloud Wine. Ang pangatlo ay nakatuon sa pag-unawa sa Wings of Wind and Lightning. Sa Demigod Forgotten Garden, matagumpay na naunawaan ni Francis ang Lightning Wings Flying Technique at binuksan ang landas patungo sa ibang kalsada. Ang Wind Lightning Emperor ay pinakatanyag sa kanyang bilis. Ang Wings of Wind at Lightning ay napakahalaga. Alam iyon ni Francis. Ang Wind Lightning Emperor ay pinangalanan bilang ang pinakamabilis na Emperor, at matagumpay niyang tinakasan kahit ang Purple Knight Sacred Lord noon. Kung mauunawaan ko ang layunin ng Wind Lightning Emperor at maabot ko ang pinakamataas na bilis, ang Emperor of Death ay walang magagawa sa akin kahit na mahanap niya ako. Inaasahan iyon ni Francis. Sa lahat ng mga kasanayan sa mundo, ang bilis lamang ang walang kahinaan. Ang loika na ito ay inilapat pa rin sa mga hari at emperador. Hinabol ng Wind Lightning Emperor ang sukdulang bilis at opensa. Dahil dito ginamit ni Francis ang isa sa mga kaisipan upang maunawaan ang Wings of Wind and Lightning. Ang tatlong kaisipan ay nakatuon sa tatlong magkakaibang direksyon. Ang paggiling sa layunin ng kamatayan ay mababawasan ang panganib. Ang pag-unawa sa Scarlet Destruction Wind Lightning ay magpapalaki sa kanyang lakas. Ang mga pakpak ng hangin at kidlat ay magpapalaki sa kanyang pagkakataong makatakas. Pag-alis ng panganib. Pagtaas ng lakas. Pag-iiwan ng ruta ng pagtakas. Malinaw ang isipan ni Francis habang pinag-aaralan niya itong mabuti. Ang planong ito ay maaaring ituring na perpekto. Dahil nilinang niya ang 10,000 Divine Thoughts Technique, si Francis lang ang nakapag-focus sa tatlong subject ng sabay-sabay. Lumipas ang oras. Makalipas ang isang buwan, ang layunin ng kamatayan sa kaluluwa ni Francis ay unti-unting humihina. Kahit na hindi gaano, may epekto pa rin. Ang comprehension ng Wings of Wind at Lightning ay patuloy na tumaas. Pagkatapos ng lahat, ginamit ni Francis ang Illusion Godwine at naintindihan na niya ang King Intent at I Intent. Ang mga taktika ng labanan at mga lihim na pamamaraan na nilalaman ng Wings of Wind and Lightning ay nagbukas ng bagong pinto para kay Francis. Ang Lightning Wings Flying Technique ay naging mas pino. Maaaring agad na paikliin ni Francis ang Wings of Wind at Lightning para makaiwas. Bukod doon, naintindihan din ni Francis ang ilang lihim na diskarte sa labanan ng Wings of Wind at Lightning tulad ng Lightning Wings Wind Flash at Wind Lightning Wings Slash. Lightning Wings Wind Flash gamit ang Wings of Wind at Lightning upang mapataas ang bilis ng isang tao. Karaniwan, ang Lightning Wings Wind Flash ay maaaring tumaas ang bilis ng isang tao ng hanggang 10 beses. Ang bilis ng isang hari ay nakakatakot na, kaya ang pagtaas ng bilis sa anumang halaga ay mahirap, ngunit ang Lightning Wings Wind Flash ay maaaring tumaas ng bilis ng isang tao ng hindi bababa sa ilang beses at posibleng umabot ng hanggang sa higit sa 10 beses. Ang Wind Lightning Emperor ay nilinang ang Lightning Wings Wind Flash sa limitasyon at maaaring tumaas ang kanyang bilis ng 16 na beses. Sa bilis na iyon, kahit ang ilang Sacred Lords ay hindi makahabol sa Wind Lightning Emperor. Siyempre, napakalaking halaga ang ginugol na enerhiya, kaya angkop lamang ito sa mga maikling pagsabog. Ang Wind Lightning Wing Slash ay gumamit ng mabilis na umiikot na mga pakpak ng kidlat at slash patungo sa kaaway, na nagdulot ng kritikal na pinsala. 10,000 taon na ang nakalilipas, marami sa mga namatay sa Wind Lightning Wing Slash ay mga eksperto sa Void God Realm. Ang kulay iskarlatang Wind Lightning ay lumitaw sa palad ni Francis, at naglalaman ito ng aura ng pagkasira at apoy.
Ang mas mataas na ranggo na ginto at dark gold na kulay na Wind Lightning ay naglalaman ng espesyal na layunin mula sa Wind Lightning Emperor, na nagpabawas sa enerhiya na ginamit upang mapanatili ang Scarlet Destruction Wind Lightning at ginawa itong mas matatag. Masyadong magulo ang Scarlet Destruction Wind Lightning. Ang kidlat at apoy ay parehong matinding kapangyarihan, at mayroon din itong kapangyarihan ng hangin na idinagdag dito. Masyadong magulo at mahirap kontrolin ang Scarlet Destruction Wind Lightning. Madaling saktan ang sarili ko sa mga huling yugto. Bulong ni Francis. Ang Wind Lightning Emperor ay ilang beses ding nasugatan dahil sa paglilinang ng Scarlet Destruction Wind Lightning, kabilang ang mga panganib na nagbabanta sa kanyang buhay. Gayunpaman, nakikita ng espiritual na mata ng Diyos ni Francis ang bawat pagbabago sa Scarlet Destruction Wind Lightning. Ang mga posibilidad ng anumang elementong nagsasagupaan ay mapapansin niya bago ito mangyari. Sa nakalipas na buwan, ginamit din niya ang Dragon Flame Wine at ang Lightning Cloud Wine. Ang dalawang alak na ito ay nasa parehong antas ng Illusion God Wine, at mayroon silang mga elemento ng apoy at kidlat ayon sa pagkakabanggit. Gayunpaman, ang enerhiya na nakapaloob sa loob ng dalawang alak ay labis na nangingibabaw. Kahit na ang estado ng pag-iral ni Francis ay umabot na sa yugto ng isang hari at ang kanyang depensa ay hindi kapani-paniwalang malakas, ang kanyang katawan ay nasira ng mga alak. Ang Dragon Flame Wine ay naglalaman ng nag-aalab na aura ng mga inapo ng Ancient Flaming Dragons. Pakiramdam ni Francis ay parang nag-aapoy ang buong katawan niya nang uminom siya ng Dragon Flame Wine, at muntik na siyang maging abo, ngunit sa kabutihang palad, mayroon siyang water and ice bloodlines, na nagpapahintulot sa kanya na mabuhay. Nakakabigla ang epekto ng dalawang alak na ito, at lubos nilang nadagdagan ang halaga ng Scarlet Destruction True Yuan sa katawan ni Francis. Ang potensyal ng Dragon Flame Wine, ang Lightning Cloud Wine, at ang dugo ng Demigod ay sumambulat sa katawan ni Francis. Makalipas ang isa pang kalahating buwan, sa wakas ay natapos na ni Francis ang pagsipsip ng dalawang kapangyarihan, at umabot pa siya ng isang hakbang sa kanyang pag-unawa sa Scarlet Destruction Wind Lightning. Ang cultivation ni Francis ay lumampas sa gitnang yugto ng Great Origin Core Realm at patuloy na tumaas. Naintindihan ko na ang higit sa 50% ng Scarlet Destruction Wind Lightning. Ang dalawang alak na ito ay talagang karapat-dapat sa parehong antas ng Illusion God Wine. Tuwang-tuwa si Francis. Ang lahat ay nasa ilalim pa rin ng batayan na nakainom lang siya ng ilang lagok ng Dragon Flame Wine at ng Lightning Cloud Wine. Naniniwala siya na, kung uminom siya ng kaunti at magtanim, ang kanyang Scarlet Destruction Wind Lightning ay lalakas pa. Sa araw na ito, ginamit ni Francis ang Ancient Dream Realm Aura upang pinuhin ang pinagmulan ng Scarlet Destruction Wind Lightning, na ginagawa itong mas matatag. Ang salungatan sa mga elemento ay madaling nalutas. Kailangang malaman ng isa na matagal nang nataranta ang Wind Lightning Emperor tungkol sa problemang ito. Tumango si Francis. Ang problema ng mga elementong nagbabanggaan sa isa pa ay nalutas na niya, at ngayon ay maaari na niyang subukang sumanib sa isa pang nakapatay na sandata. Weng! Isang itim na ulo ang lumitaw sa harap ni Francis, at naglabas ito ng isang ipinagbabawal na aura. Parehong tumalo ng puso ng batang demigod at ang munting pos ang magnanakaw sa sinaunang singsing na metal. Ang ulo na dumaan sa God Tribulation. Ang pananabik at pag-asa ay sumilay sa mga mata ni Francis. Ang kapangyarihan ng God Tribulation ay sumalungat sa bawat pinagmumula ng kapangyarihan ng lahat ng mga magsasaka sa mundo. 682. Ang batang demigod at ang munting pos ang magnanakaw ay parehong gumalaw ng bahagya ng mailabas ang ulo. Ang Wind Lightning Inheritance na ito ni Francis ay hindi kapani-paniwala. Kung magagawa niyang pagsamahin ang kapangyarihan ng Lightning Tribulation, kung gayon ang kanyang kapangyarihan ay tataas ng isang buong antas, ang batang demigod ay nag-aalala. Mabilis na bumabawi ang kanyang lakas, at siya ngayon ay halos nasa gitnang yugto ng Great Origin Core Realm, ngunit ang bilis ng paglakas ni Francis ay nagdulot sa kanya ng pag-iingat. Ang karagdagang isa ay bumaba sa landas ng paglilinang, mas mahirap ito. Ang bilis ng cultivation ng batang demigod ay mailalarawan bilang paglalakbay ng 1,000 milya araw-araw, ngunit pagkatapos maabot ang antas ng isang hari, ang bilis ng kanyang paglilinang ay bumagal ng husto.
Kahit gaano pa kalaki ang potensyal sa isang patak ng demigod blood essence, ito ay limitado pa rin. Kasabay nito, naramdaman ng ilan sa mga hari sa loob ng True Martial Sacred Land na dalubhasa sa lightning ang ulo lalo na ang mga mula sa 10,000 Lightning Sect. Weng! Isang iskarlote at itim na espada ng kidlat sa loob ng 10,000 sekta ng kidlat ay nagsimulang manginig, at ang mga tanikala na nakakapit dito ay nagsimulang kumalansing. Ang iskarlote at itim na espada ni Lightning na tinataka ng mga kalapit na hanay ay nagsimulang magpakita ng mga senyales ng hindi pangkaraniwang pagkilos, na parang nasa sabik at natatakot sa parehong oras. Sure! Dalawang figure ang lumitaw sa tabi ng iskarlote at itim na espada. Dalawang emperor ang makikitang natatakpan ng napakagandang liwanag, ang isa ay isang matanda na may madilim na mukha habang ang isa ay isang babaeng nababalot ng nakasisilaw na kulay. Ang aura ng God Tribulation's Lightning ay muling lumitaw, at sa pagkakataong ito ay mas malakas pa kaysa sa 2 beses bago. Ang tanging bagay na nakakapagpabagabag at nakaka-excite sa Lightning Sword ay ang kidlat ng God Tribulation. Noon, ang Lightning Sword na ito ay pinadalisay ng kidlat ng God Tribulation, at isang henyo mula sa isang continent zone ang nakaunawa sa kapangyarihan ng lightning mula rito at naging isang Diyos. Nagsimulang mag-usap ang dalawang emperor, at ang kanilang mga mata ay lumingon sa pangunahing spiritual peak ng True Mystic Sacred Clan. Ang kidlat mula sa isang God Tribulation ay lubhang kaakit-akit patungo sa 10,000 Lightning Sect na dalubhasa sa lightning. Pagkatapos ng lahat, sa nakaraan, mayroong isang henyo na gumamit ng kapangyarihang ito upang maabot ang rurok ng mundong ito. Kung tama ako, ang tipak ng God Tribulation Lightning ay nagmumula sa pinakamahalagang bahagi ang ulo, sabi ng babae pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng maraming kulay na kidlat. Ang anumang maliit na arko nito ay sapat na upang mapuksa ang isang maliit na nayon. Ang Thousand Darkness Sacred Clan at ang True Mystic Sacred Clan ay parehong nakakuha ng mga bahagi ng bangkay ng God Tribulation, ngunit tiyak na wala silang ibibigay sa atin. Bumantong hininga ang madilim na mukha na elder. Ang 10,000 Lightning Sect ay ang sekta na pinakamalapit sa isang 3-star superpower sa True Martial Sacred Land. Marami silang emperor, at lahat sila ay may napakalakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Hehe, baka hindi ganoon. Nabalitaan ko na malapit nang pumunta si Emperor Duanmo sa Continent Zone. Ibig sabihin baka may paraan tayo. Nakangiting sabi ng babae. Oh, anong nasa isip mo? Agad na lumiwanag ang mga mata ng madilim na mukha. Kahit na ang kapangyarihan ng Lightning Tribulation na nakapaloob sa ulo ng bangkay ay hindi kasing dami ng nasa Lightning Sword, maaari pa rin itong dagdagan ang lakas ng 10,000 Lightning Sect. Sa pangunahing spiritual peak ng True Mystic Sacred Clan, pinigil ni Francis ang kanyang hininga habang ipinatong ang kanyang kamay sa ulo ng bangkay ng God Tribulation at naramdaman ang aura ng lightning sa loob. Boom! Ang kanyang buong katawan ay tila tinamaan ng kidlat habang ang isang sinaunang at orihinal na aura ng kidlat ay yumanig sa kanyang isipan. Isang kurap lang ng aura nito ay nakakatakot na, natigilan si Francis. Kailangang malaman ng isang tao na ang bangkay ay nasa libingan ng napakatagal na panahon, ngunit malinaw pa rin ang mga markang iniwan ng kidlat. Ang pinsalang dulot ng God Tribulation Lightning ay halos walang hanggan. Napakalakas nito. Ang pinsala ay karaniwang walang hanggan. Nagsimulang maunawaan ni Francis ang mga katangian ng God Tribulation Lightning. Maraming bloodline, lahi, at species na may napakalaking bilis ng paggaling, ngunit hindi pa rin sila dumaan sa God Tribulation. Sa nakalipas na ilang dosenang millennia, walang nakarinig na may nagiging Diyos sa buong Kang Ocean. Ang kapangyarihan ng God Tribulation ay sadyang sobrang nakakatakot, at ang pinsalang idinulot ay walang hanggan. Kung maaari kong pagsamahin ang layunin ng God Tribulation sa Wind Lightning Inheritance, kung gayon ang kapangyarihan ng aking kidlat ay tataas ng hindi bababa sa 10 beses. Nanginig ang puso ni Francis. Ito rin ang dahilan kung bakit nag-aalala ang batang demigod sa loob ng sinaunang metal na singsing. Kahit na ang Wind Lightning Inheritance ay isang peak inheritance, mayroon pa ring malaking pagkakaiba kumpara sa Purple Saint Inheritance at ilang iba pa. Ang Wind Lightning Inheritance ni Francis ay tinutulan pa ng lightning spiritual body ni Chadwick.
Gayunpaman, magbabago ang lahat kung ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay pinagsama dito. Sa loob ng silid, ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at nagsimulang maramdaman at maunawaan ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning mula sa ulo. Sa prosesong ito, patuloy na nanginginig ang kidlat sa loob ng kanyang katawan. Ito ay magiging isang mahabang proseso upang makuha ang kapangyarihan mula sa God Tribulation Lightning. Ang God Tribulation Lightning ay umabot sa mga batas ng langit at lupa, at nalampasan nito ang Wind Lightning Inheritance ni Francis. Hindi malaman ni Francis kung saan magsisimula, kaya wala siyang nakuha sa unang 2 araw maliban sa pag-adapt sa pressure mula sa ulo. Guru, ang isang tao ay dapat magkaroon ng kakaibang lightning spiritual body para maunawaan ang God Tribulation Lightning, o dapat mayroon kang comprehension level ng isang emperor na dalubhasa sa lightning, babala ng batang si demigod. Ipinapahiwatig niya na hindi natugunan ni Francis ang mga kinakailangan. May sarili akong plano, malamig na ngumisi si Francis. Kung tutusin, ang ulong ito ay ang batang demigod noong nakaraan, kaya nagkaroon ng koneksyon sa pagitan nila. Sa sandaling ito, sa itaas ng pangunahing spiritual peak, dumating ang ilang magulong aura ng Emperor. Ang junior na nagngangalang Francis, lumabas ka. Isang nangingibabaw na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Francis, at inalis niya ang ulo ng bangkay. 3 Emperor ang lumulutang sa himpapawid, at sila ay naglabas ng nakakagulat na aura ng kidlat. Ang Wind Lightning True Yuan sa loob ng katawan ni Francis ay hindi mapakali. Ang antas ng kanilang kidlat ay masyadong malakas. Sila ay maihahambing sa Wind Lightning Emperor. Madilim na kidlat na emperador. Bulalas ng ilang hari at emperador sa loob ng Mystic True Sacred Clan habang ang kanilang divine senses ay nag-scan sa hangin. May kabuuang 3 Lightning Emperors ang naruroon. Sa kaliwa at kanan, may isang babaeng nakasuot ng maraming kulay na kidlat at isang matanda na may maitim na mukha. Sa pinakagitna ay isang matangkad na lalaki na nakasuot ng itim na baluti, at napapalibutan siya ng itim na kidlat. Kung titingnan sa malayo, para siyang Emperor of Darkness. Ang aura ng Dark Lightning Emperor na ito ay napakalakas. Siya ay nasa parehong antas ng Master. Natigilan si Francis. Ang mga hari at emperador sa pangunahing spiritual peak ay napuno ng pag-iingat. Ang Dark Lightning Emperor ay ang numero 1 lightning expert sa Kang Ocean, at mayroon siyang walang katulad na lakas sa pakikipaglaban sa mga emperor. Dahil sa kanya kaya ang 10,000 Lightning Sect ang pinakamalakas na 2-star sect, mas mababa lang sa 3-star superpowers. Hindi bababa sa ilang dosenang divine senses ang naroroon, ngunit hindi lumabas si Francis. Ang isang grupo ng mga emperador ay hindi isang bagay na maaari niyang tanggapin. Dark Lightning Emperor, bakit ka nandito? Isang pamilyar na boses ng lalaki sa hangin. Sure. Si Emperor Duanmo na may puting buhok ay lumitaw sa tapat ng 10,000 Lightning Sect Emperors. Sa ilang sandali lang, lumitaw din ang 2 pang emperor sina Emperor Grim at Emperor Makong. Kasama si Queen Lee, may 3 pang emperor, at lahat ng iba pang hari at emperador ng angkan ay ginamit ang kanilang divine senses para manood. Ilabas si Francis dito, sabi ng Dark Lightning Emperor habang siya ay lumulutang sa hangin. Tanging si Queen Lee at ilan pang mga emperador sa Mystic True Sacred Clan ang may kukumpara sa kanya. Sure. Sa isang iglap, 12 dosenang divine senses ang lumipad mula sa Thousand Darkness Sacred Clan. Nagbago ang ekspresyon ni Emperor Duanmo nang mapagtanto niya kung bakit naglakas loob ang 10,000 Lightning Sect na pumunta rito. Mayroon silang suporta ng Thousand Darkness Sacred Clan. Higit pa rito, papaalis na si Emperor Duanmo sa angkan. Ito ay pinaghandaan. Dark Lightning Emperor, kung hindi mo kami bibigyan ng magandang dahilan, hindi ka namin hahayaang makita si Francis. Mahinang ngumiti si Emperor Grim, at naging mas tensyonado ang kapaligiran. Oo naman, sasabihin ko sa iyo ang dahilan kung bakit tayo narito. Ang madilim na kidlat na emperador ay nagbigay ng mahabang tawa. Ang pangunahing spiritual peak ay patay tahimik. Noong hindi pa emperor ang Wind Lightning Emperor, sumali siya sa aming sekta bilang panauhin. Sa panahong iyon, nagnakaw siya ng maraming pamamaraan ng kidlat na magpapasikat sa kanya sa hinaharap.
Pagkatapos ay nagpadala kami ng mga eksperto upang patayin siya, ngunit ang magnanakaw na iyon ay masyadong mabilis, at siya ay pinangalanang pinakamabilis na emperor. Bahagyang nagsalita dito, ang emperor at ang iba pang mga emperor ay huminto sa pagkidlat. Narinig na namin ang tungkol dito noon pa, nagsimulang mag-isip si Emperor Makong, at tumango ang ilan sa mga nakatatandang emperor. Totoo ang sinabi ng Dark Lightning Emperor. Sa katunayan, ang saloobin ng Wind Lightning Emperor ay shit, at ginamit niya ang kanyang walang katulad na bilis upang magnakaw ng mga kayamanan at mapagkukunan mula sa iba. Nabalitaan ko na sinaktan niya ang Purple Knight Sacred Land at pinatay ng ilang oras matapos makatakas ng ilang beses. Ang mga talakayang ito ay nagmula sa ilang iba pang mga emperador. Sa puntong ito ng oras, karamihan sa mga nakatataas na echelon ng buong True Martial Sacred Land ay natipon dito. Buti na lang saksi ang lahat, tumango ang Dark Lightning Emperor. Ngunit paano ito nauugnay kay Francis? Isang Emperor's Divine Sense snickered. Siyempre may kaugnayan ito, walang pag-aalinlangan na sinabi ng Dark Lightning Emperor. Ang junior na iyon ay ang tagapagmana ng pamana ng magnanakaw na iyon, at ayon sa mga patakaran ng 10,000 Lightning Sect, papatayin natin ang lahat ng tagalabas na naglilinang ng ating mga diskarte. Patayin. Nang marinig ito, nagsimulang magsalita ang lahat. Ano ang gagawin ninyong lahat kung ang inyong mga lihim na pamamaraan ay ipinamahagi ng isang magnanakaw? Tanong ng Dark Lightning Emperor. Papatayin namin sila o pigilan ang kanilang paglilinang at pupunasan ang kanilang mga alaala, sumang-ayon ng ilang divine senses. Sa katotohanan, ginawa ito ng karamihan sa mga puwersa upang mapanatili ang mga lihim ng kanilang paglilinang sa ilalim ng kanilang kontrol. Hindi maraming tao ang nangahas na ipalaganap ang mga pangunahing kasanayan ng kanilang puwersa. Maging ang Mystic True Sacred Clan ay may mga parusa kung may gumawa nito. Totoo ba ang lahat ng iyon? Nagulat si Francis. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Queen Lee, ngunit hindi siya sumang-ayon. Ang Wind Lightning Emperor ay talagang isang magnanakaw na gumawa ng maraming masamang bagay. Ang paggunita ng Purple Saint Partial Spirit. Nanginig ang puso ni Francis. Lahat ng iyon ay totoo. Pagkatapos, ayon sa mga tuntunin ng kanilang sekta, ang 10,000 Lightning Sect ay may karapatang bawiin kung ano ang sa kanila. 683. Sa hangin sa itaas ng pangunahing spiritual peak, tahimik na nagkaharap ang ilang Void God Realm Emperors. Nagtipon dito ang surges of divine sense at nakipag-ugnayan sa isa't isa. Ninakaw ng Wind Lightning Emperor ang asensya ng maraming lightning technique mula sa 10,000 Lightning Sect at pagkatapos ay lumikha ng sarili niyang Wind Lightning style mula sa kanila. Ngayon lang nalaman ni Francis ang katotohanan. 12 ng milenya na ang nakalipas, ang ugali ng Wind Lightning Emperor ay kakilakilabot, at marami siyang ninakaw. Ang mga divine senses na naruroon ay hindi nakipagtalo. Kahit ang Purple Saint Partial Spirit ay walang sinabi. Iyon ay simpleng katotohanan. Hindi nakakagulat na ang 10,000 Lightning Sect ay naglakas loob na pumunta rito. Dahil ang sitwasyon sa loob ng True Martial Sacred Land ay kasalukuyang balanse, ang dahilan ay may prioridad. Higit pa rito, ang Dark Lightning Emperor at ang kumpanya ay may suporta ng Thousand Darkness Clan sa likod nila. Ang lalong nagpakomplikado ay ang Queen Lee ay aalis na sa clan, na nangangahulugan na ang suporta sa kanya ng Mystic True Sacred Clan sa kanya ay hindi na kasing lakas ng dati. Anong tusong plano? Nanlamig ang puso ni Francis, ngunit kasabay nito, isang tanong ang lumitaw: ano ang mga benepisyong nakuha ng 10,000 Lightning Sect dito? Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo, kung hindi, ang panggigipit sa aking disipulo ay gagawin mo akong kalaban. Malamig na ngumisi si Queen Lee habang sinimulan niyang ilabas ang kanyang magnificent power. Siyempre ayaw naming maging kaaway ni Emperor Duanmo, ngumiti ang babaeng nakasuot ng maraming kulay na kidlat, at kumislap ang mga mata ni Francis. Gaya ng iniisip niya, may layunin sila. Ano man ang mangyari, si Francis ay isang core na disipulo ng isang 3-star superpower, at mayroon siyang Emperor bilang isang master. Kahit na ang 10,000 Lightning Sect ay ayaw na masaktan ng isang Void God Realm Emperor nang walang dahilan.
Hanggat ibibigay ni Francis ang Wind Lightning Inheritance at ang ulo ng demigod, hahayaan natin ito. Paano iyon? Sabi ng Dark-Faced Elder, at naunawaan ng lahat ng mga eksperto mula sa Mystic True Sacred Clan ang tunay na layunin ng 10,000 Lightning Sect ay ang ulo ng demigod. Kaya ayon. Malinaw na alam ni Francis. Ang ulo ay isang napakahalagang kayamanan para sa 10,000 Lightning Sect, habang ang Wind Lightning Inheritance ay may pinakamataas na bilis at opensa. Ang dalawang bagay na ito ay talagang kaakit-akit sa 10,000 Lightning Sect. Maaari nating lutisin ito ng mapayapa, kung hindi, ang 10,000 Lightning Sect ay kailangang manindigan laban sa Mystic True Sacred Clan, malamig na sabi ng Dark Lightning Emperor, at ang mga ekspresyon ng ilang hari at emperador mula sa Mystic True Sacred Clan ay kapansin-pansing nagbago. Ang 10,000 Lightning Sect ay nangangahas na banta tayo nito. Nagkatinginan sina Emperor Grimm at Makong, at nahulog ang kanilang mga puso. Sa True Martial Sacred Land, ang 10,000 Lightning Sect ay ang pinakamalakas na 2-star sect, at ito ang pinakamalamang na maging isang 3-star superpower. Gayunpaman, ang 10,000 Lightning Sect ay palaging neutral, at ito ang ubod ng isang alyansa ng ilang 2-star forces. Kung ang 10,000 Lightning Sect ay umindayog patungo sa 1,000 Darkness Sacred Clan, iyon ay magiging lubhang masama para sa True Martial Sacred Clan. Sa sandaling ito, ang pinakamataas na echelon ng Mystic True Sacred Clan ay nagsimula sa talakayan. Nakakatawa. Isang malamig na boses ang biglang lumitaw. Lumitaw sa ibaba ni Emperor Duanmo at ng kanyang mga kasamahan ang isang kabataang may lilang buhok. Lumabas si Francis. Maraming divine senses at titig ang dumapo sa malamig na kabataang ito. Brat, anong sasabihin mo? Ang Dark Lightning Emperor ay ngumisi at pinakawalan ang kanyang magulong kapangyarihan ng kidlat. Alam ni Francis na wala siyang pagkakataong lumaban sa isang emperador. Ang mga emperador ay nasa tuktok ng Void God Realm. Malaki ang pagkakaiba nila ni Kings. Una, ang Wind Lightning Emperor ay patay na. Ang kanyang awayan sa 10,000 Lightning Sect mula noon ay natunaw na. Wala akong kaugnayan sa kanya sa anumang paraan, kumilos si Francis na parang hindi siya bahagi nito. Kung si Francis ay disipulo o anak ng Wind Lightning Emperor, iba ito. Gayunpaman, siya ay disipulo ni Queen Lee. Atrocious. Ang madilim na mukha na Emperor ay umungal, ang Lightning Inheritance na iyong nililinang ay kabilang sa 10,000 Lightning Sect, kaya ang 10,000 Lightning Sect ay may karapatang bawiin ito. Mali. Sigaw pabalik ni Francis. Natigilan ang lahat ng naruroon. Ang Lightning Inheritance na nilinang ng Wind Lightning Emperor ay hindi puro Daw of Lightning. Ang kanyang mana ay lumampas na sa 10,000 Lightning Sect, walang emosyong sabi ni Francis. Lumagpas sa 10,000 Lightning Sect. Nagliwanag ang mga mata ni Emperor Duanmo at ng kumpanya. Iyan ay tama, at ang puntong iyon ay napakahalaga. Ang bawat kasanayan sa mundo ay may pagkakatulad. Kung ang Wind Lightning Inheritance ay lumampas sa kakayahan ng 10,000 Lightning Sect, kung gayon hindi na ito nauugnay sa 10,000 Lightning Sect. Tama, ang Wind Lightning Inheritance ay hindi na isang purong Daw of Lightning. Kahit na ang Wind Lightning Emperor ay kakilakilabot, lumikha siya ng sarili niyang puwersa. Nakipag-ugnayan ang divine senses sa hangin. Puno ng panunuya ang mukha ni Francis, nahigitin ng Wind Lightning Emperor ang kanyang martial ancestors at pinagsama ang Daw of Lightning at ang Daw of Wind, naging pinakamabilis na Emperor. Nalampasan ang kanyang mga ninuno sa militar. Si Francis ay nagbigay ng malaking diin doon. Brat. Ang tatlong emperador sa himpapawid ay galit na nagsimula silang manginig at gumiling ang kanilang mga ngipin, ngunit ito ay katotohanan. Sa pag-iisip, wala sa mga eksperto mula sa 10,000 Lightning Sect ang nakayanan ang Wind Lightning Emperor. Matapos ang Wind Lightning Emperor ay naging isang emperor, ang 10,000 Lightning Sect ay maaari lamang bumalik ng ayaw. Ang bahaging ito ng kasaysayan ay isang malaking kahihiyan.
Ang 10,000 Lightning Sect ay puno ng mga trick, at gumagamit lang sila ng ganoong dahilan para subukang makuha ang ulo ng demigod at ang Wind Lightning Inheritance. Mas lumakas ang tono ni Francis, at sa huli, ang mga ekspresyon ng tatlong emperor ay pangit. Hahaha. Magaling. Ang 10,000 Lightning Sect ay isang grupo lamang ng mga walang hiyang bastard na gustong magnakaw sa iba. Nagsimulang tumawa si Emperor Duanmo at ilan pang mga hari at emperador. Miyaw miyaw. Lumitaw ang munting paws ang magnanakaw at nagwagayway ng puting bandila at sumayaw sa paligid. Brat, huwag kang maglakas loob na akusahan kami. Nagsimulang manginig ang boses ng tatlong emperador at ang kanilang mga ekspresyon ay sobrang pangit. Gusto nilang ilabas ang kanilang galit, ngunit sapat na si Queen Lee at ang kumpanya para pigilan sila. Ito ang teritoryo ng Mystic True Sacred Clan. Kahit may 10,000 pa silang lakas ng loob, hindi sila maglalakas loob na umatake dito. Mas magsisigawan kayong tatlo, marahang iwinagayway ni Queen Lee ang kanyang manggas. Hindi na ito dahilan ng dahilan dahil ang magkabilang panig ay may kani-kanyang pananaw. Gayunpaman, paanong ang tatlong emperor mula sa 10,000 Lightning Sect ay madaling umalis gayong matagal na silang nagplano. Nagsimulang mag-usap ng pribado ang Dark Lightning Emperor at ang dalawa pang may pangit na ekspresyon. Bagaman maaari kong homanin si Queen Lee, ang kanyang mga diskarte sa wood ay sumasalungat sa atin, sabi ng Dark Lightning Emperor. Bakit hindi gawin ito? Hindi nagtagal ay nagkaroon ng plano ang tatlo. Ilang hininga mamaya. Brat, sinabi mo na ang Wind Lightning Emperor ay nalampasan ang kanyang martial ancestors at ang 10,000 Lightning Sect, sabi ng babae. Tama, walang pag-aalinlangan na sagot ni Francis. Iyon ang kritikal na punto ng kanyang argumento. Pagkatapos ay tingnan natin kung ang Wind Lightning Inheritance ay talagang lumampas sa kakayahan ng 10,000 Lightning Sect, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ng babae. Teka, junior lang siya. Kung gusto mong lumaban, nandito ako, sabi ni Queen Lee. Umiling ang tatlong emperador. Malinaw na hindi nila haamon si Queen Lee. Si Queen Lee ay isang elite na emperador, at nilinang niya ang Tao of Wood, na perpektong nakalaban sa kidlat. Bakit hindi natin hayaan ang numero 1 henyo ng ating sekta, si Chadwick, na harapin si Francis? Sa ganoong paraan, mapapatunayan niya kung totoo ang sinasabi niya o hindi, dahan daw ang sabi ng Dark Lightning Emperor. Sila ay mga Void God Realm Emperors, kaya hindi tama kung sila ang makikipag-spar sa isang junior na 21 taong gulang lamang. Magandang ideya yan. Dahil ang magkabilang panig ay nagtatalo, hayaan silang gamitin ang kanilang pinakamalakas na mga henyo upang magpasya kung sino ang mananalo. Ang mga divine senses na naruroon ay naaprubahan. Sila ang mga hari at emperador sa buong Sacred Land, at halatang hindi sila tatanggi sa isang magandang palabas. Francis, ano ang sasabihin mo? Tanong ni Queen Lee. Oo naman, tumanggo si Francis sa kanyang ulo. Nang makitang tumanggo si Francis sa kanyang ulo, ang mga bibig ng Dark Lightning Emperor at ng kumpanya ay lumulutang paitaas sa isang mapanuksong ngiti. Isang matangkad, walang sapin ng paa na lalaki na may malaking espada ang dumating sa Mystic True Sacred Clan. Chadwick, hindi nagulat si Francis nang makita siya. Nilinang ni Chadwick ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique, at mayroon siyang Lightning Spiritual Body na nagawang kontrahin ang karamihan sa mga kasanayan sa lightning sa mundo. Siya ay naging mas malakas, tumingin ang ilang core na disipulo kay Chadwick ng may pag-iingat. Francis, pinapayagan ka lamang na gamitin ang Wind Lightning Inheritance sa laban na ito. Ang pagkapanalo sa anumang paraan ay hindi mabibilang, nakangiting sabi ng babae. Hindi yun makatarungan. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Queen Lee. Kung iyon ang mga patakaran, hindi pinapayagan si Francis na gamitin ang kanyang eye bloodline o alinman sa kanyang soul techniques. Ang Wind Lightning Inheritance ay maa-absorb lang ng Lightning Spiritual Body ni Chadwick, kaya paano pa dapat lalaban si Francis? Kailangan mong patunayan na ang Wind Lightning Inheritance ay talagang nahihigitin ang kakayahan ng 10,000 Lightning Sect, ibig sabihin, kailangan mong gawin ito sa ganitong paraan, malamig na ngumisi ang Dark Lightning Emperor.
Nang marinig iyon, walang makapagsalita. Nag-aaway sila tungkol sa kung ang Wind Lightning Inheritance ay lumampas sa 10,000 Lightning Sect o hindi. Kung gumamit si Francis ng iba pang mga pamamaraan, hindi ito magpapatunay ng anuman. Hehe. Saka, kailangan mong talunin si Chadwick. Kung ito ay isang tabla, hindi iyon makapagpapatunay na ang Wind Lightning Inheritance ay nahihigitin ang 10,000 Lightning Sect, tuso ang mukha ng Dark-Faced Emperor habang binibigyang diin ang surpass. Ang mga divine senses na naruroon ay natigilan. Napakawalandiya ng 10,000 Lightning Sect. Ang pinakamalaking bentahe ng Wind Lightning Inheritance ay ang bilis nito. Kahit na hindi nagawang pangalagaan ni Francis ang lightning spiritual body ni Chadwick, nagkaroon pa rin siya ng pagkakataong makatali sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang bilis, ngunit tila ang 10,000 lightning sect ay inihanda para doon. Ang aming mga kinakailangan ay makatwiran. Kung hindi ito ganito, paano mapapatunayan na ang Wind Lightning Inheritance ay tunay na lumampas sa 10,000 lightning sect? Ang mga ekspresyon ng tatlong emperador ay mapagmataas. Hindi rin nakaimik si Francis. Ang tatlong emperador na ito ay mas tuso pa sa isang sorrow. Francis, kung matalo o mabubunot ka, kailangan mong ibigay ang ulo ng demigod at ang Wind Lightning Inheritance, sabi ng Dark Lightning Emperor. Hehe. And what if manalo ako? Tumawa si Francis habang idiniinang, paano kung tumigil ang tatlong emperador? Hindi nila naisip na may posibilidad pa rin si Francis na manalo sa pamamagitan ng paghihigpit sa kanya ng labis. Paano kung manalo ako, bibigyan mo ako ng 5 Elemental 10,000 Lightning Technique. 684. 5 Elemental 10,000 Lightning Technique. Huwag mo nang isipin iyon, brat. Ang discarding iyon ay ang nangungunang diskarte ng aming sekta, at ang pinakalumang divine technique ng lightning sa Kang Ocean. Matindi ang reaksyon ng tatlong emperador. Ang kahilingan ni Francis ay katawa-tawa at halos mapaungol sila sa galit. Francis, wala kang kakaibang lightning spiritual body, kaya ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique ay hindi gaanong magagamit sa iyo, ngumiti ang babaeng nakasuot ng maraming kulay na kidlat. Alam din ni Francis ang puntong iyon. Kahit na ang Wind Lightning Emperor ay hindi nagawang linangin ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique noong siya ay nasa 10,000 Lightning Sect, kaya naman kinailangan niyang pumunta sa ibang landas at nauunawaan niya ang daw ng Wind Lightning. Gayunpaman, alam ni Francis ang isang bagay na sigurado. Ang pundasyon ng 5 Elemental 10,000 Lightning Technique ay mas mahusay kaysa sa Wind Lightning Inheritance. Ang tanging problema ay ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique ay may masyadong mataas na kinakailangan sa uri ng katawan. Karaniwan, mayroon lamang isang angkop na henyo tuwing 10,000 taon. Gayunpaman, kapag may dumating na may kakaibang lightning spiritual body at nagawang linangin ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique, ang kanilang lakas ay tataas ng husto, at magagawa nilang kontrahin ang lahat ng lightning technique. Nakapasok si Chadwick sa huling yugto ng Great Origin Core Realm, at ang aura ng lightning na nagmumula sa kanya ay mas malakas. Sa mga tuntunin ng praktikal na paggamit, ang Wind Lightning Inheritance ay nalampasan ng 5 Elemental 10,000 Lightning Technique. Iyon at ang ulo ng demigod ang magiging tayako, sabi ni Francis. Naunawaan ng lahat. Ito ay isang salungatan ng dahilan. Dahil kailangang ibigay ni Francis ang Wind Lightning Inheritance at ang ulo ng demigod kung matalo siya, kailangan ng 10,000 Lightning Sect na maglagay ng taya na may katumbas na halaga, at direktang hiningi ni Francis ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique, ang pundasyon ng 10,000 Lightning Sect. Ang pundasyon ng aking Wind Lightning Inheritance ay hindi sapat na matibay. Kung makukuha ko ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique, iyon at ang ulo ng demigod ay maaaring itulak ito sa ibang antas, si Francis ang may plano. Bagamat malakas ang Wind Lightning Inheritance, may pagkakaiba pa rin ito at ang Purple Saint Inheritance, ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique, at ilan sa iba pang teknik ng Sacred Lords.
Ang Wind Lightning Inheritance ay magbibigay daan lamang kay Francis na maabot ang pinakamataas na antas ng Emperor, at halos hindi niya maabot ang antas ng Mystic Light Realm, samantalang ang Purple Saint Inheritance at ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique ay maaaring linangin hanggang sa demigod level at mahawakan pa ang Heavenly Divine Realm. Kung hindi tayo pumayag sa kanyang taya, hindi lalaban ang batang iyon, nagsimulang mag-usap ang tatlong emperador mula sa 10,000 Lightning Sect. Sa pangkalahatan, ang Wind Lightning Inheritance at ang ulo ng demigod ay sapat na para tumaya laban sa 5 Elemental 10,000 Lightning Technique. Pagkatapos ng lahat, ang Wind Lightning Inheritance ay lumikha ng pinakamabilis na Emperor, at maging ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique ay hindi kasing bilis kumpara dito, habang ang ulo ng demigod ay lubos na mahalaga sa 10,000 Lightning Sect. Okay, we agree? Seryosong tumango ang Dark Lightning Emperor. Upang matiyak na si Francis ay hindi gumawa ng anumang mga trick, hiniling ng Dark Lightning Emperor ang ilang Emperor na maging saksi. Ang ulo ng demigod at ang Wind Lightning Inheritance ay nasa kanilang mga kamay. Ngumiti lang si Francis at hindi nagsalita. Pagkaraan ng ilang sandali, sa True King stage ng pangunahing spiritual peak, si Francis at Chadwick ay tumayo at nagharap sa isa't isa. Ilang neutral na emperador ang mga hukom. Mayroong 12 ng mga hari at emperador na nanunood sa labanang ito, na naging sentro ng atensyon para sa buong True Martial Sacred Lands. Francis, ayon sa taya, dapat mong gamitin ang Wind Lightning Inheritance para manalo. Kung gagamit ka ng iba pang pamamaraan tulad ng iyong eye bloodline, matatalo ka, sabi ng isang emperor-level judge. Naiintindihan, tumango si Francis. Kung hindi nila siya paghihigpitan, ang kanyang ay intent lang ang makakatalo kay Chadwick. Ang tatlong emperor mula sa 10,000 Lightning Sect ay malinaw na nakita na ang kaluluwa ni Francis ay nasa parehong antas man lamang bilang isang hari. Francis, ang iyong Wind Lightning Inheritance ay walang silbi laban sa akin, dinilaan ni Chadwick ang kanyang mga labi. Nakipaglaban sila ng maikling labanan sa Demigod Forgotten Garden. Ginamit ni Francis ang kanyang half-step na king intent at medyo dehado pa rin kahit na hindi ginamit ni Chadwick ang lahat ng kanyang lakas. We'll see, nanatiling walang emosyon si Francis. Simulan. Sa sandaling tumunog ang mga salita, halos magkasabay na gumalaw ang dalawang figure. Whoosh! Isang iskarlate na figure at isang limang kulay na figure ang mabilis na umikot sa True King stage. Umabot na sa peak ang kanilang bilis. Ang mga taong nag-cultivate ng Dao of Lightning ay nagdadalubhasa sa bilis, at halos walang sinuman sa ilalim ng Void God Realm ang malinaw na nakakakita kung paano kumilos ang dalawa. Medyo mas mabilis pa rin ang bilis ni Francis, malinaw na nakikita ito ng mga divine senses sa paligid ng True King stage. Pinagsama ng Wind Lightning Inheritance ang Dao of Wind at ang Dao of Lightning, kaya nagkaroon ito ng walang kapantay na bilis. Bam! Pinakawalan ni Francis ang unang pag-atake habang pinalampas niya ang isang Escarlata at Purple na kuko ng Wind Lightning. Ilang daang yarda ang lapad nito at nagliliwanag ng aura ng pagkasira. Petty tricks. Si Chadwick ay walang ginawang senyales ng pag-iwas. Isang maliwanag na dilaw na kidlat ang lumitaw sa ibabaw niya, na bumubuo ng isang suit ng lightning armor. Kaluskos. Ang kuko ng Wind Lightning ay nagdulot ng ilang pagsabog ng dumaong ito sa Chadwick. Ang maliwanag na dilaw na baluti ng kidlat ay pumutok ng kaunti. Hahaha, walang silbi. Ang aking lightning spiritual body at ang 5 elemental 10,000 lightning technique ko ay sumasalungat sa lahat ng kidlat sa mundo. Tumayo si Chadwick, at hindi siya nasaktan. Napagtanto ni Francis na bahagi ng kapangyarihan ng lightning sa kanyang pag-atake ay naabsorb ni Chadwick. Nangangahulugan iyon na, sa halip na saktan si Chadwick, ang kanyang pag-atake ay malamang na nagpapataas ng lakas ng kalaban sa halip. 10,000 kulog na kidlat. Umungol si Chadwick habang ibinuka niya ang kanyang mga braso, at ang mga kidlat na may maraming kulay ay bumaba mula sa langit, na naging sanhi ng pagkislap ng langit at lupa. Boom! 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 Libo-libong bolts ang bumaril kay Francis.
Ang lightning spiritual body ay makakatawag ng napakaraming kidlat. Gaano kalakas? Natigilan ng ilang mga disipulo ng Mystic True Sacred Clan. Paano ito makakasagupa ng sino man sa ibaba ng Void God Realm? Kidlat ng hangin daang pagbabago. Ang katawan ni Francis ay naglabas ng maliwanag na bola ng kidlat. Shua! 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 Sa isang iglap, 100 figure ni Francis ang kumalat sa entablado. Nawala ng 10,000 thunderous lightning ang tunay na katawan ni Francis. Bagamat ang 10,000 thunder lightning ay isang malawak na pag-atake at maaaring halos bantaan ang mga hari kapag nagsama-sama, ang isang kidlat o dalawang kidlat ay hindi maaaring makapinsala sa tunay na katawan ni Francis. Bam! 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 Ang mga figure sa True King stage ay nawasak, ngunit ang isang technique tulad ng 10,000 thunderous lightning ay gumamit ng maraming enerhiya, kaya hindi ito maaaring gamitin ng tuloy-tuloy. Shua! 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 10 figure ni Francis ang biglang sumugod kay Chadwick. Darating na. Napaawang ang labi ni Chadwick. Hindi mahalaga kung ang tunay na katawan ay nakatago sa gitna ng 10. Mananatili kayong lahat dito. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Chadwick nang bigla niyang hinawakan ang higanteng espada sa kanyang likod. Boom! Ilang libong arko ng kidlat ang dumapo sa higanteng espada at bumuo ng nakakatakot na dami ng kapangyarihan. Pamamaraan ng kidlat sa pagtawag ng espada. Iyan ang ipinagbabawal na pamamaraan ng espada. Bulalas ng ilang Void God Realm King sa paligid ng True King stage. Ang lightning summoning sword technique ay kung ano ang iminungkahi ng pangalan, tinawag nito ang walang limitasyong kapangyarihan ng kidlat mula sa langit at lupa, pagkatapos ay pinalamutian ito sa espada. Maaari itong magpakawala ng kapangyarihan hanggang 10 beses na mas malakas kaysa sa sariling kapangyarihan. Ang sword technique na ito ay lubhang mapanganib, at maaari itong magresulta sa pagkawasak ng kidlat. Bam! Boom! Boom! Ang kidlat ay natipon sa kalangitan sa itaas ng True King stage, at nagkaroon ng aura ng kapahamakan habang ang lahat ng kidlat ay nadikit sa espada. Ang kapangyarihan ng espadang iyon ay maihahambing sa todong pag-atake ng isang hari. Hindi mas malakas pa ito kaysa sa normal na kings. Ang walang limitasyong kapangyarihan ng kidlat ay bumuo ng isang bagyo na agad na sumaklaw sa kalahati ng True King stage. Boom! Boom! Bam! Ang lahat ng nakikita ay napalitan ng isang makinang nakislap ng liwanag, at ang ilan sa mga nanunood na disipulo ay hindi na makakita o makarinig ng anuman. Ang tunay na katawan ni Francis ay nahuli rin nito, malinaw na nakikita ng mga divine senses ng ilang emperor ang nangyari. Lahat ng 10 figure ay peke, ngunit ang tunay na katawan ni Francis ay naghihintay sa malapit. Bam! Whoosh! Ang 10 figure ay agad na nawasak, at ang tunay na katawan ni Francis ay nabalot din ng pag-atake. Ham! Bulalas ng ilang Void God Realm Kings. Napatay si Francis ng ganoon kadali. Nasa hangin siya. Mahinang bulalas ng ilang emperador. Lightning Wings Flying Technique. Shua! Isang panaginip at malabong liwanag ang lumipad, at tila may kakayahang makalusot sa kalawakan habang lumilipad ito sa hangin. Ito ay hindi na lamang hangin at kidlat, ngayon ay kasangkot din ang mga batas ng kalawakan. Isang lalaking may purple na buhok na may mga pakpak na gawa sa hangin at kidlat sa likuran niya ang lumutang sa itaas ni Chadwick. Paano ito posible? Bulalas ni Chadwick. Katatapos lang ng kanyang pag-atake, at ang kanyang katawan ay kasalukuyang nanghihina. Higit pa rito, pagkatapos na ang kidlat sa kalangitan ay hinihigop ng higanteng espada, mayroong isang kapintasan doon, at si Francis ay eksaktong lumitaw doon. Scarlet Destruction Wind Lightning. Kumaway ang mga pakpak ni Francis. Boom! Ang isang nagngangalit na alon ng kulay scarlate na wind lightning ay napalitan ng suntok at dumapo kay Chadwick. Pang! Napasigaw si Chadwick habang pinalipad siya. Ang kanyang baluti ng kidlat ay nabasag, at ang scarlate na apoy ng wind lightning ay sumunog sa kanyang katawan. Ang Scarlet Destruction Wind Lightning ay naglalaman ng nasusunog na epekto. Wow!
Lumuwa si Chadwick ng isang subo ng dugo, at napaupo siya sa lupa habang ang Scarlet Destruction Wind Lightning ay nagngangalit sa kanyang katawan. Nasusunog na ngayon ang kanyang katawan. Kung hindi dahil sa katotohanan na mayroon siyang lightning spiritual body at nilinang ang 5 elemental 10,000 lightning technique. Kahit sino pang half-step king ay nasunog na sa alabok. Scarlet Destruction Wind Lightning. Ang brat na iyon ay talagang nilinang ang Scarlet Destruction Wind Lightning sa ganoong antas. At nagawa niyang lutisin ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga elemento. Ang mga ekspresyon ng tatlong 10,000 Lightning Sect Emperors ay kapansin-pansing nagbago. Ang Scarlet Destruction Wind Lightning ni Francis ay hindi inaasahang malakas. Nalampasan na nito ang antas noong nasa Demigod Forgotten Garden siya. Hindi nila alam na nakuha ni Francis ang Dragon Flaming Wine at ang Lightning Cloud Wine mula sa Demigod's Wine Cellar. Higit pa rito, perpektong kontrolado ang Scarlet Destruction Wind Lightning. Kahit na ang Wind Lightning Emperor ay hindi nagawa iyon noong siya ay nasa yugtong ito. Nalampasan na ng aking Scarlet Destruction Wind Lightning ang Wind Lightning Emperor noong nasa cultivation level siya, isang ngiti ng panunuya ang lumitaw sa mukha ni Francis. Ang kanyang Scarlet Destruction Wind Lightning ay nagkaroon ng Ancient Dream Realm aura na sumanib dito, at ang nagninangas na kapangyarihan ng destruction ay mas malapit sa orihinal nitong asensya. Hindi lamang ito naging mas matatag, ito rin ay mas malakas. Ang pinakamalaking pagkakamali na ginawa ng 10,000 Lightning Sect ay ang pagsukat nila kay Francis ayon sa pamantayan ng Wind Lightning Emperor. Gaya ng sinabi ni Francis, nalampasan niya ang kanyang martial ancestors. 685. Flop. Bumagsak si Chadwick sa lupa, at isang manipis na layer ng escarlate na wind lightning ang sumunog sa kanyang katawan. Ang pag-atake ni Francis ay lubhang nasugatan sa kanya. Napakabilis. Ang Scarlet Destruction Wind Lightning ng brat na iyon ay lumampas sa Wind Lightning Emperor noong siya ay nasa level na ito. Nagsimula ang talakayan malapit sa True King stage. Natigilan ng mga hari at emperador. Nalampasan ni Francis ang kanyang martial ancestors. Ang Wind Lightning Emperor ay nalampasan ng 10,000 Lightning Sect at naging pinakamabilis na Emperor, at ngayon, ang kahusayan ni Francis sa Wind Lightning ay nalampasan ang Wind Lightning Emperor noong siya ay nasa parehong level. Minamaliit namin ang batang ito, ang mga ekspresyon ng Dark Lightning Emperor at ng kumpanya ay solemna. Una, ang kahusayan ni Francis sa Scarlet Destruction Wind Lightning ay lumampas sa kanilang inaasahan. Kadalasan, ang isang tao sa ibaba ng Void God Realm ay makakaintindi lamang sa mga gilid ng Scarlet Destruction Wind Lightning, ngunit naintindihan na ni Francis ang higit sa 50% nito. Pangalawa, talagang nalutas ni Francis ang problema ng mga elementong nagbabanggaan. Hindi lamang naging mas stable ang kanyang Scarlet Destruction Wind Lightning, nagkaroon siya ng higit na kontrol dito. Tulad ng inaasahan kay kapatid na Francis. Sa loob lamang ng isang buwan o dalawa, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto, lumitaw si Angelica malapit sa True King stage. Ang labanan ngayon ay bahagyang mas mahina kaysa sa labanan sa pagitan nila ni Godfrey. Noong nakaraang pagkakataon, ang lakas ng labanan nina Angelica at Godfrey ay ganap na umabot sa antas ng mga hari. Chadwick, hindi kita kapareha kahit na hindi ko ginagamit ang aking eye bloodline, lumulutang si Francis sa hangin, at ang wings of wind at lightning sa likod niya ay sobrang maliksi. Mukha silang totoong balahibo. Ang kanyang wings of wind and lightning ay halos makatotohanan. Inilibot ng mga mata ni Francis si Chadwick, pati na rin ang Dark Lightning Emperor at ang kumpanya. Ako. Hindi pa natatalo. Umungol si Chadwick nang lumitaw ang water lightning sa kanyang katawan at inalis ang Scarlet Destruction Wind Lightning. Ang dahilan kung bakit siya nawala ngayon ay dahil sa bilis. Weng! Nagsimulang tumaas ang momentum ni Chadwick habang naglalabas siya ng sinaunang lightning aura. Isang sinaunang figure ng kidlat ang nagsimulang bumuo sa likod ni Chadwick. Ang figure ay may hawak na mga martilyo at may kumikinang na mga mata. Ang kanyang aura ay tila nagmula sa sinaunang panahon, at nagdala siya ng isang mapang wasak na kapangyarihan ng kidlat. Anino ng kidlat na espiritu.
Tinawag niya ang Shadow of the Lightning Spirit. Hindi ba siya natatakot sa magiging epekto nito sa kanya? Ang mga ekspresyon ng maalam na mga eksperto sa Void God Realm malapit sa True King Stage ay kapansin-pansing nagbago nang makita nila ito. Nanganganino ng Lightning Spirit sa likod ni Chadwick ay nagsimulang mabuo at maabot ang kapangyarihan ng isang hari. Wind Lightning Wing Slash. Isang matalim na kislap ng liwanag ang lumipad sa hangin at nag-iwan ng isang after image. Kaagad pagkatapos, shua! Ang figure ng Scarlet Destruction Wind Lightning ay tila nabasag sa mga sukat ng espasyo habang ito ay kumikislap sa Chadwick. Arg! Sumigaw si Chadwick at bumagsak sa lupa. Kasabay nito, ang anino ng Lightning Spirit sa likod niya ay lumabo at nawala. Walang sino man sa ibaba ng Void God Realm ang nakaintindi sa nangyari. Ilang Emperor lang ang tumingin sa mga binti ni Chadwick. Flop! Biglang nahati ang mga binti ni Chadwick sa kanyang katawan pagkatapos niyang mapunta sa lupa. Ang kakaiba ay, pagkatapos maputol ang kanyang mga binti, walang anumang bakas ng dugo kahit saan, at ang Scarlet Destruction Wind Lightning ay sumunog sa kanyang katawan. Bilis, iligtas si Chadwick. Bulalas ng babaeng nakasuot ng maraming kulay na kidlat at nagpakita sa tabi ni Chadwick kasama ang dalawa pang emperador ng 10,000 Lightning Sect. Sa Sacred Land, hindi gaanong problema ang masugitan, ngunit hindi normal ang pinsalang natamo ni Chadwick. Ang Scarlet Destruction Wind Lightning ay naglalaman ng layunin ng destruction sa nagninangas na kidlat nito. Kung hindi sila nag-react sa oras, maaari siyang maging lumpo. Hu! Nagpakawala ng hininga si Francis, at ginamit niya ang Lightning Wings Flying Technique para umalis sa True King Stage kung sakaling masaktan siya ng tatlong Emperor sa kanilang galit. Delikado talaga ang sandaling ngayon. Kung ang Shadow of the Lightning Spirit ay matagumpay na nabuo, si Francis ay kailangang harapin ang isang dalubhasa sa king level. Sa makatuwid, hindi na nagpigil si Francis, at agad niyang ginamit ang kanyang Wind Lightning Wing Slash. Ang Wind Lightning Wing Slash ay isang malalim na diskarte sa labanan na ginamit ang Dao of Space. Maaaring sabihin na ang diskarteng ito ay naglalaman ng pangunahing esensya ng Wind Lightning Inheritance, ganap na bilis at ganap na kapangyarihan. Ang kanyang kapangyarihan ay kayang magbanta sa mga hari. Ang mga Void God Realm Kings na naruroon ay bahagyang nag-iingat. Magkasunod na dumating sina Angelica at Godfrey. Sa sandaling dumating ang huli, nakita niyang ginamit ni Francis ang kanyang Wind Lightning Wings Battle Technique para putulin ang mga binti ni Chadwick. Kung ginamit niya ang Wing Lightning Wing Slash at tinambangan ang isang hari, magkakaroon ito ng mataas na pagkakataon na magtagumpay, seryoso ang ekspresyon ni Godfrey. Hindi man lang ginamit ni Francis ang kanyang eye bloodline o ang kanyang kaluluwa sa laban na ito. Hehe, may sasabihin ba kayong tatlong Emperor? Nakita ng lahat dito na ginamit ni Francis ang Wind Lightning Inheritance at tinalo ang numero 1 henyo ng iyong sekta, tumawa si Queen Lee. Sa totoo lang, medyo nag-aalinlangan siya dahil pinaghihigpitan ang forte ni Francis, at magagamit lang niya ang Wind Lightning Inheritance para talunin si Chadwick, na ang katawan at pamamaraan ay sumalungat sa lahat ng kidlat. Malungkot ang mga ekspresyon ng Dark Lightning Emperor at ng kumpanya habang pinamamahalaan nilang patatagin ang mga pinsala ni Chadwick. Talagang nanalo si Francis sa laban na ito. Walang duda. Ang dahilan kung bakit nanalo si Francis ay dahil sa bilis. Ito ang pinakamalaking bentahe ng Wind Lightning Inheritance laban sa 10,000 Lightning Sect. Ang neutral na mga hukom ng Emperador ay tumango lahat. Gaya noon, nakuha ni Francis ang kanyang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique. Ayaw ng Dark Lightning Emperor at ng kanyang mga kasama, ngunit wala silang magawa. Walang duda kung sino ang nanalo at kung sino ang natalo. 5 Elemental 10,000 Lightning Technique, kinuha ni Francis ang sagradong pamamaraan ng Lightning Dao at iniscan ito gamit ang kanyang God Spiritual Eye. Sa kasalukuyang kakayahan ng kanyang God Spiritual Eye, maaari niyang kopyahin ang lahat ng nilalaman nito sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito ng isang beses. Ang isang kopya ng 5 Elemental 10,000 Lightning Technique ay lumitaw sa isip ni Francis. Ang kopyang ginawa niya ay hindi lamang ang mga salita sa loob nito, kundi isang buong kopya ng mismong aklat.
Francis, wala kang lightning spiritual body na kailangan, kaya walang silbi sa iyo ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique, malamig na ngumisi ang Dark Lightning Emperor. Bagamat nawala sa kanila ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique kay Francis, pinasumpa ng tatlong Emperor si Francis na hindi niya ito ipagkakalat. Whoosh! Sinunog ni Francis ang kopya ng 5 Elemental 10,000 Lightning Technique at naging abo. Natigilan lahat ang tatlong emperador. Parang hindi man lang nabasa ni Francis ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique. Maging ang mga emperador ay hindi marunong magbasa nito ng napakabilis, ang mga dalubhasang naruroon ay nataranta. Sinira ba ni Francis ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique para lang ipahiya ang 10,000 Lightning Sect dahil alam niyang hindi niya ito kayang linangin? This brat. Ang mga ekspresyon ng tatlong emperor ay patuloy na kumikislap. Si Francis ay hindi nag-abala sa kanila. Siya ay naging isang bahid ng liwanag at bumalik sa kanyang sariling lugar. Francis, gagamitin natin ang Spiritual Zone Teleportation Array para umalis makalipas ang isang buwan, babala ni Quinley. Tumalo ng puso ni Francis, at agad siyang pumayag. Wala siyang kwalipikasyon na gumamit ng Spiritual Zone Teleportation Array ng mag-isa. Maging si Quinley ay kailangang magbayad ng isang tiyak na presyo para magamit ito. Aalis si Francis sa Sacred Land kasama sina Quinley at Angelica. Kung umalis ang kanyang amo, walang maaasahan si Francis, kaya halatang hindi siya mananatili rito. Alam din iyon ng 10,000 Lightning Sect, kaya naman dumating sila. Sa kasamaang palad, hindi matagumpay ang kanilang plano, at natalo sila ng mas masahol pa kaysa sa inaasahan nila. Pagkatapos bumalik sa kanyang tinutuluyan, nagsimulang kumurap ang mga mata ni Francis. Kasalukuyan siyang may proteksyon ni Quinley, kaya hindi siya natakot sa pagtugis ng Emperor of Death, ngunit kapag umalis na siya sa Sacred Land at nakipaghiwalay sa kanyang amo, maaari siyang makaharap sa panibagong yugto ng pagtugis. Hu! Nagpakawala ng mahabang hininga si Francis at ipinikit ang kanyang mga mata. Sinimulan niyang i-circulate ang 10,000 Divine Thoughts Technique sa kanyang soul sea at nagpatuloy sa paggiling sa death intent. Ang layunin mula sa mata ng kamatayan ay hamina ng 60 hanggang 70% ngayon, bulong ni Francis. Kung itinigil niya ang paggamit ng kapangyarihan ng espiritual na mata ng kanyang Diyos at itinago ang kanyang aura, kung gayon ang pagdama mula sa layunin ng mata ng kamatayan ay magiging isang ikasampu ng orihinal na puwersa nito. Gayunpaman, naramdaman pa rin ni Francis na parang hindi ito sapat. Noong nakaraan, ang mga nasasakupan lamang ng Emperor ng Kamatayan. Sa puntong ito, ang Emperor ng Kamatayan mismo ang darating, at ang kanyang mga pandama ay tiyak na mas malakas kaysa sa mga guard ng kamatayan. Nakaramdam ng pagkabalisa si Francis, at ginugol niya ang kalahati ng kanyang lakas sa pagpapahina ng layunin. Bukod doon, ginamit ni Francis ang 10,000 Divine Thoughts Technique para makahanap ng ilang espesyal na pamamaraan na maaaring magtago ng kanyang aura. Nagpatuloy din siya sa paglilinang, ngunit ang pag-usad ng pag-unawa sa God Tribulation Lightning ay dahan-daang umuusad. Hindi rin makultivate ni Francis ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique. Pinagsanib ng 5 Elemental 10,000 Lightning Technique ang metal, wood, fire, water, at earth elemental lightnings. Kung walang kakaibang lightning spiritual body, talagang imposibleng linangin ito. Ang dahilan kung bakit gusto ni Francis ay pag-aralan ang ascension nito at pataasin ang rate ng kanyang pag-unawa sa God Tribulation Lightning. Pagkatapos ng lahat, ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique ay naglalaman ng layunin ng 10,000 uri ng lightning. Makalipas ang 7 araw, nagpakawala ng mahabang hininga si Francis. Naabot niya ang isang bottleneck sa mga tuntunin ng pag-unawa sa God Tribulation Lightning. Nagpasya siyang huwag gamitin ang natitirang Lightning Cloud Wind at Dragon Flaming Wine. Una, ang patuloy na paggamit ay makakabawas sa kanilang mga epekto. Pangalawa, hindi matatag ang patuloy na paggamit ng mga produkto sa labas. Sa pag-iisip tungkol sa kanyang sitwasyon, saglit na tumigil si Francis sa pagtutok sa Wind Lightning Inheritance. Illusion God Wine.
Isang maliit na kulay lila na kristal na tasa ang lumitaw sa kamay ni Francis. Kalahating tasa na lang ang natitira niya. Ang kanyang kaluluwa ay mas malakas kaysa sa karaniwang mga hari, at siya ay nakabuo ng eye intent. Kahit na hindi niya ginamit ang illusion god wine, malapit na niyang mauunawaan ang kumpletong king intent. Isa-save ko ang huling piraso ng illusion god wine hanggang pagkatapos kong maging hari. Si Francis ay may pangmatagalang layunin. Ang illusion god wine ay kapaki-pakinabang pa rin sa kings, ngunit hindi ito kasing epektibo. Sure! Inalis ni Francis ang illusion god wine. Panahon na para mag-scout sa sinaunang dream realm. Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata, at ang kanyang kamalayan ay pumasok sa kanyang soul sea at sa whirlpool sa gitna ng lawa. Sa susunod na sandali, pumasok si Francis sa isang sinaunang dimensyon, at bumaba ang aura ng sinaunang dream realm. Ang pressure dito ay hindi mabilang na beses na mas malakas kaysa sa Demigod Forgotten Garden. Sa Demigod Forgotten Garden, maaaring lumipad ang kings, ngunit ang magagawa lang nila dito ay maglakad-lakad. Sa pagkakataong ito, mas nakayanan ni Francis ang pressure. Sunod-sunod na hakbang si Francis. Bagamat malakas ang pressure, pakiramdam niya ay mas matitiis ito kumpara noon. Sa wakas ay nagkaroon na siya ng kakayahan na aktwal na lumipat sa Ancient Dream Realm. 686. Pagkatapos ng Demigod Forgotten Garden, ang estado ng pag-iral, katawan, at kaluluwa ni Francis ay umabot na sa isang ganap na bagong antas, at pakiramdam niya ay mas madaling pangasiwaan ang Ancient Dream Realm kumpara sa dati. Kung tatayo lang ako, maaari akong manatili dito ng 1 o 2 araw nang walang anumang problema. Dahan-dahang naglakad si Francis pasulong at maingat na inilibot ang paligid gamit ang kanyang God's spiritual eye. Noong huling pagpunta niya rito, nakilala niya ang isang sinaunang ibon na mas malakas pa sa isang hari. Mahirap isipin kung gaano kalakas ang mas malalaking hayop. Sa makatuwid, si Francis ay lubhang maingat at maingat. Ang mga yapik ni Francis ay matatag at matatag. Kung nakaramdam siya ng pagod, uupo siya at magpapagaling. Ang paghinga ng aura ng Ancient Dream Realm ay nilinis ang katawan ni Francis, bloodline, at maging ang kanyang kaluluwa, ngunit ang epekto ay mas mahina na ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang estado ng pag-iral at kaluluwa ni Francis ay umabot na ngayon sa antas ng isang hari. Sa unahan ay isang patch ng damo. Sa tabi ng damo ay may maliit na batis. Ang patch ng damo na ito ang unang layunin ni Francis. Pupunta muna ako sa damuhan na iyon. Tinansya ni Francis na kakailanganin niya ng humigit kumulang 1,000 hakbang upang maabot ito. Ang 1,000 hakbang ay naging mahirap para kay Francis kalahating taon na ang nakalipas. Sa oras na iyon, maganda sana kung nakagawa siya ng 10 o 20 hakbang, ngunit ngayon na ang kanyang kaluluwa at katawan ay naging mas malakas at ang kanyang pagkakatugma sa Ancient Dream Realm ay tumaas, maaari siyang maglakad ng 100 hakbang nang walang anumang problema. 10 hakbang. 100 hakbang. 150 hakbang. Si Francis ay lubhang maingat. Biglang, nakita ni Francis ang isang itim na tuldok na kumikislap sa kalangitan. Maya ba yan? Bahagyang huminto si Francis. Ang aura ng Maya ay hindi kasing lakas ng ibon noon, ngunit umabot na ito sa Sovereign Lord rank. Sa sandaling ito, si Francis ay ganap na nabigla, ngunit ang Maya ay hindi nang abala kay Francis at lumipad lamang. Mukhang ang Ancient Dream Realm ay katulad ng realidad. Hindi lahat ng buhay ay may kakayahang umatake ng walang dahilan, huminga si Francis at nagsimulang maglakad ng medyo mas mabilis. Nagsimulang mapansin ng espiritual na mata ng kanyang Diyos ang ilang maliliit na nilalang tulad ng mga langgam at mga insekto. Ang aura ng lahat ng nilalang na ito ay makapangyarihan, at ang pinakamahina ay maihahambing sa antas ng soberano. Kahit na ang pinakamahinang nilalang sa sinaunang Dream Realm ay napakalakas kahit hindi naglilinang, nanginginig ang puso ni Francis. Siyempre, kahit na ang mga nilalang na ito ay hindi kasing lakas ni Francis, hindi sila pinigilan ng aura ng Ancient Dream Realm dahil sila ay mga katutubo. Ang pag-iisip ni Francis ay umikot sa pag-uusisa.
Anong uri ng mundo ang sinaunang Dream Realm? Kung ito ay isang panaginip lamang, bakit ang anumang pinsala ay nalalapat din sa katotohanan? Kung ang kamalayan niya lang ang pumasok dito, bakit ang aura dito ay makikinabang sa kanyang tunay na katawan? May instinct si Francis na, kung mamamatay siya rito, mamamatay din siya sa katotohanan. Masyadong kakaiba ang Ancient Dream Realm. Anong uri ng lihim na kaugnayan ang mayroon ito sa espiritual na mata ng Diyos? Walang anumang sagot si Francis. Hindi ako dapat mag-alala tungkol sa lahat ng iyon ngayon. Tingnan na lang natin kung may makukuha akong mabuti, binawi ni Francis ang kanyang iniisip. Kung ang isang maliit na aura lamang mula sa Ancient Dream Realm ay lubhang kapaki-pakinabang, paano ang iba pang mga bagay sa loob? Tingnan natin kung makakahanap ako ng isang uri ng prutas o isang bagay, naisip ni Francis ng malakas habang nagsimulang tumingin sa paligid ang kanyang God's spiritual eye. Matatagpuan lamang ang mga prutas sa isang kagubatan, ngunit ang tanawin ng kagubatan ay magiging komplikado, at maaaring harapin ni Francis ang mga pag-atake ng ilang makapangyarihang buhay. Pupunta muna ako sa batis. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay tumingin sa batis sa kabilang panig ng damo. Mag-iiba kaya ang tubig dito? Sa pag-iisip hanggang dito, tumalon ang puso ni Francis. Gayunpaman, upang maabot ang batis, kailangan muna niyang abutin ang damo na halos 1,000 hakbang ang layo. 200 hakbang. 300 hakbang. Ang bilis ng paghinga ni Francis ay bumilis pagkatapos ng ilang daang hakbang. Magpapahinga muna ako saglit. Hindi nagmamadali si Francis, kaya umupo siya. Mayroon pa siyang 7 o 800 hakbang na natitira, at ang distansya mula sa damo hanggang sa batis ay hindi bababa sa 10 beses na higit pa kaysa doon. Nagsimulang bumawi ang enerhiya ni Francis. Sa sandaling ito, nakarinig si Francis ng kakaibang tunog at napatalon siya sa takot sa nakita niya sa kaliwa. Isang maraming kulay na ahas sa paligid ng 1 metro ang haba na dahan-daang dumulas. Ahas. Si Francis ay sininok at agad na nakabantay. Kung ang isang maliit na aura lamang sa loob ng sinaunang Dream Realm ay napakalakas, kung gayon ang mga katutubong nilalang dito ay tiyak na hindi magiging simple, lalo na ang isang ahas. Parang nakakaramdam ng kakaibang aura, ang maraming kulay na ahas ay biglang na-tense at malamig na tumingin kay Francis. 10 metro lang ang layo ng dalawa, at naramdaman ni Francis ang mahinang pakiramdam ng panganib mula rito habang nakatingin sila sa isa't isa. Ang aura mula sa ahas na ito ay mas malakas kaysa sa Maya ngunit mas mahina kaysa sa unang ibong nakita ko, naisip ni Francis. Weng! Ang Scarlet Destruction Wind Lightning sa paligid ng kapal ng isang karayom ay nagsimulang mabuo sa palad ni Francis. Masyadong limitado ang kanyang kapangyarihan sa Ancient Dream Realm, at nahulaan ni Francis na ang kanyang Scarlet Destruction Wind Lightning ay maglalaho kaagad pagkatapos nitong umalis sa kanyang katawan. Hindi, kailangan ko ng armas. Isang Earth Grade Sword ang biglang lumitaw sa kamay ni Francis. Para sa kasalukuyang Francis, ang isang normal na Earth Grade na sandata ay hindi na gaanong halaga. Ang kanyang kayamanan ay maihahambing sa hindi bababa sa isang Void God Realm King at hindi masusukat ng mga normal na pamantayan. Ang Earth Grade Sword na ito ay halos 1.5 metro ang haba, at ito ay napakatali. Gamit ang espadang ito, nakaramdam ng higit na kumpiyansa si Francis, at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa paggamit ng kanyang mga kamao upang labanan ang isang hindi kilalang, malamang na makamandag na ahas. Kasabay nito, ang God's spiritual eye ni Francis ay nakalok sa maraming kulay na ahas. Isang malamig na kislap ng liwanag ang sumilay sa mga mata ni Francis, at ang Earth Grade Sword sa kanyang kamay ay kumikislap na may iskarlate na liwanag habang ito ay humahampas patungo sa maraming kulay na ahas. Hindi naman mabagal ang reaksyon ng ahas. Tumalon ito sa hangin at kumagat kay Francis. Sa mga tuntunin ng bilis at liksi, nalampasan nito si Francis. Pagkatapos ng lahat, ito ay katutubo ng Ancient Dream Realm, kaya hindi nito kailangang harapin ang pressure. Ang kalamangan ni Francis ay nauna siyang umatake, at nakikita ng kanyang God spiritual ay kung paano gumalaw ang ahas.
Sa makatuwid, kahit na si Francis ay bahagyang mas mabagal at hindi gaanong maliksi, ang kanyang Earth Grade Sword ay naglaslas pa rin sa maraming kulay na ulo ng ahas. Ding! Isang kakaibang tunog ang nagmula sa espada habang ang isang malakas na pag-urong ay naging sanhi ng pag-alog ng katawan ni Francis. Kasabay nito ang pagsirit at pag-urong ng ahas. Sa ulo nito ay isang mahinang nasusunog na marka. Ang lakas ng katawan. Naglaslas si Francis sa abot ng kanyang makakaya dahil tinanggihan siya ng dimensyong ito at pinilit siyang gumamit ng higit na kapangyarihan. Ang maraming kulay na ahas ay sumugod patungo kay Francis, na ginamit ang kanyang God Spiritual Eye upang i-lock sa ahas habang ang isang kulay scarlata na liwanag ay nabuo sa paligid ng espada. Boom! Ang espada ay tumusok sa hangin patungo sa ahas at sa bibig nito. Bahagyang nanginig si Francis, ngunit ang espada ay pumasok sa bibig ng ahas at sa mga organo nito, kung saan nasunog ang Scarlet Destruction Wind Lightning. Galit na nagpumiglas ang ahas. Sa Ancient Dream Realm, ang lakas ni Francis ay mahigpit na pinaghihigpitan, at ang kanyang kapangyarihan ay hindi sapat upang agad na mapatay ang ahas. Scarlet Destruction Eye Flame. Sa isang pag-iisip, nagpadala si Francis ng isang transparent na kulay scarlata na apoy na kasing laki ng thumb patungo sa ulo ng maraming kulay na ahas, kung saan ito sumabog. Ang mga ahas ay natatakot sa apoy, at ang eye flame ni Francis ay maaaring masunog sa parehong mental at pisikal na sukat. Makalipas ang ilang paghinga, huminto sa pagpupumiglas ang ahas nang masunog ang kalahati ng katawan nito. Lumapit si Francis at pinatay ang apoy, pagkatapos ay pinulot ang nasunog na katawan ng ahas. Sino ang nakakaalam kung ano ang magiging epekto ng karne ng ahas na ito? Bulong ni Francis. Ang katawan ng ahas na ito ay napakalakas, at ito ay nasa Ancient Dream Realm mula nang ipanganak. Hindi ito dapat simple. Sa isang pag-iisip, nawala si Francis sa Ancient Dream Realm. Bumalik sa realidad, ang munting boss ang magnanakaw ay nakaupo sa kanyang katawan at sinisipsip ang natitirang aura ng Ancient Dream Realm. Meow meow. Ang munting boss ang magnanakaw ay tumingin sa kalahating sunog na karne ng ahas na may pinanibik at gutom. Little Cain, hindi ibinigay ni Francis ang karne ng ahas sa maliit na boss ang magnanakaw at sa halip ay tinawag ang batang demigod. Ang batang si Demigod ay kasing laki pa rin ng 2 o 3 taong gulang na bata, at natatakpan pa rin siya na malabong gininto ang glow. Alam ni Francis na ang demigod na si Cain ay isang body cultivator, kung hindi, ang kanyang orihinal na bangkay ay hindi naiingatan ng ganoon katagal. Anong klaseng snake meat yan? Tinitigan ng batang si Demigod ang kalahating sunog na karne at naramdaman ang kakaibang aura na nagmumula rito. Ito ay para sa iyo, ibinigay ni Francis ang karne ng ahas sa demigod na si Cain at inutusan siyang kainin ito sa harap nila. Kahit na ang batang demigod ay mukhang 2 o 3 taong gulang lamang, siya ay isang body cultivator, at ang kanyang katawan ay mas malakas na kaysa sa Skeletal Division Leader. Subukan natin ito, ang batang demigod ay hindi nang ahas na labanan si Francis kahit na alam niyang siya ay tinatrato na parang isang maliit na puting lab rat. Sa kabilang banda, ang munting boss ang magnanakaw ay naiinggit na tumingin sa karne ng ahas. Ang batang si Demigod ay sumulyap dito ng masama, pagkatapos ay naglabas ng isang matalim na punyal bago hiniwa patungo sa karne ng ahas. Sobrang tigas, kumunot ang kilay ng batang si Demigod, at nagawa lamang niyang putulin ang karne ng ahas pagkatapos gamitin ang halos lahat ng kanyang kapangyarihan. Ang batang demigod pagkatapos ay kumuha ng isang piraso ng karne at inihaw ito kasama ng kanyang danfire at kumuha ng isang maliit na maingat na kagat mula dito. Nang pumasok ang karne ng ahas sa kanyang tiyan, nagbago ang ekspresyon ng batang si demigod. Agad siyang umupo at inikot ang kanyang true yuan. Ang Origin Heaven Earth aura na nasa loob ng snake meat ay mas makapangyarihan pa sa Heart Blood Essence, tuwang-tuwa ang batang si demigod. Isang kagat lang ng karne ng ahas ay bumuti ang kanyang true yuan, dugo, at katawan. Meow meow. Hindi na napigilan ng maliit na paws ang magnanakaw at tumalon patungo sa karne ng ahas. Akin na.
Galit na umungol ang batang demigod at nakipag-away sa maliit na paws ang magnanakaw para sa natitirang karne ng ahas. Sa pagtatapos, ang maliit na paws ang magnanakaw ay nagkaroon ng kalamangan, at kinuha ang 2 katlo ng karne ng ahas. Ang batang si demigod ay may ilang marka ng kuko ng pusa sa kanyang mukha, ngunit hindi niya iyon pinansin habang kinakain niya ang natitirang karne ng ahas. Tumingin si Francis sa demigod at maliit na paws ang magnanakaw na may kakaibang mukha. Guro, saan mo nakuha itong karne ng ahas? Meron pa ba? Dinilaan ng batang si demigod ang kanyang mga labi. Napagtanto niya na ang aura sa loob ng karne ng ahas ay nagpapataas ng bilis ng pagbawi ng kanyang demigod bloodline. Meow meow. Umikot ang itim na mata ng maliit na magnanakaw na pusa at nagpakita rin ng masunuring ekspresyon. 687. Pinakain muna ni Francis ang batang demigod ng karne ng ahas, ginamit siya bilang lab rat. Gayunpaman, ang karne ng ahas mula sa Ancient Dream Realm ay naglalaman ng pinagmumula ng aura ng Heaven Earth na nakatulong sa pagpapalakas ng katawan ng isang tao. Pinutol ni Francis ang kanyang sarili at tinikman ito. Ang laman ng ahas ay may mas malakas na epekto kaysa sa asensya ng dugo sa puso ng balina, at ang aura ng Ancient Dream Realm na nakapaloob dito ay napakakapal din. Masyado nang naabsorb ng katawan ko ang aura ng Ancient Dream Realm, at nagamit ko na ang Heart Blood Essence, Purple Scaled Grass, Demigod's Blood, at kung ano-ano pa. Hindi masyadong effective ang snake meat para sa akin, inikot ni Francis ang kanyang true yuan para matuno ang essence na nasa loob ng snake meat. Bagamat mataas ang halaga ng karne ng ahas, mayroon din itong mga kahinaan. Una, ang epekto ay hindi masyadong malakas para sa isang tao na ang estado ng pag-iral ay umabot sa Void God Realm. Pangalawa, ang karne ng ahas ay talagang matigas at mahirap tunawin. Kahit sinong nasa ibaba ng Origin Core Realm ay maaaring hindi man lang ito matuno, ngunit ang batang demigod at ang munting paws ang magnanakaw ay parehong hindi masusukat ng normal na pamantayan. Maaari nilang makuha ang epekto ng karne ng ahas sa loob ng pinakamaikling panahon na posible. Guro, ang karne ng ahas na ito ay maaaring gawing spiritual blood essence pill, na maaaring pahintulutan kahit ang mga nasa ilalim ng true spirit realm na madaling makuha ito, mungkahi ng batang si demigod. Ang ilang mga mapagkukunan na mahirap tunawin ay maaaring gawing mga table task, at bilang isang tao na isang demigod sa kanyang kapanahunan, ang batang may gininto ang balat ay marunong gumawa ng mga table task. Ang ganitong uri ng karne ng ahas ay mahahanap lamang ng swerte, mahinang umiling si Francis. Ayaw niyang ibunyag ang sikreto ng Ancient Dream Realm. Iyon ay isang lugar kung saan siya ay maaaring magmina ng mahalagang mga mapagkukunan. Hindi naiwasang madismaya ang batang si demigod. Kung mayroon siyang malaking halaga ng karne na iyon, ang kanyang estado ng pag-iral at kadugo ay mabilis na makakabawi. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay may kaina-hinalang tumingin kay Francis ngunit hindi gumawa ng anumang kakaibang tunog. Parang pamilyar na pamilyar ang aura ng ahas. Hindi na nagsalita si Francis. Maingat pa rin siya sa batang demigod. Guro, isang tinig ang narinig mula sa 10,000 Ghost Pearl. Ito ay ang Skeletal Division Leader. Matapos lisanin ng demigod Forgotten Garden, si Francis ay nakakuha ng malaking halaga ng mga mapagkukunan at nagbigay ng ilan sa Skeletal Division Leader. Ngayon, naabot na ng Skeletal Division Leader ang Great Origin Core Realm. Higit pa rito, binigyan ito ni Francis ng kontrol sa mga sinumpaang Ghost Corpses, kasama ang Sovereign Lord na nirerango ang Golden Skeleton. Ang mga sinumpaang Ghost Corpses ay hindi talaga makapagbanta sa mga hari, kaya wala na silang silbi kay Francis. Siyempre, pagkatapos makuha ang halos 100 Sovereign Essences, ang kapangyarihan ng array ay tumaas ng husto, at halos walang kapantay ito laban sa sinuman sa ibaba ng Void God Realm. Guro, pagkatapos masipsip ng mga bangkay ang mahiwagang aura na iyon, ang kanilang potensyal ay tumaas ng husto, at ang ilan ay naging mga soberano pa nga, ang ulat ng Skeletal Division Leader. Oh! Nagulat si Francis.
Noong siya ay nasa eternally sealed Void Ocean Spiritual Palace, talagang naglagay siya ng kaunting aura ng Ancient Dream Realm sa bawat isa sa mga isinumpang bangkay ng multo. Hindi niya inaasahan na ang ilan sa kanila ay naging soberano na. Maraming mga kadahilanan ang kasangkot. Una, ang sinumpaang mga bangkay ng multo ay nakasipsip na ng malaking halaga ng dugo mula sa mga hayop. Pangalawa, ang Ancient Dream Realm Aura at ang 10,000 Ghost Pearl ay parehong nakatulong din sa kanila. May idea ka ba? Tanong ni Francis. Guro, kung handa kang maglagay ng mas maraming mapagkukunan at magdagdag pa ng mahiwagang aura na iyon, naniniwala ako na ang lahat ng mga sinumpaang bangkay ng multo ay maaaring maging sovereigns. Sa oras na iyon, ang sumpa ay magagawang banta kahit ang mga hari, sabi ng Skeletal Division Leader. Habang lumalakas si Francis, bumaba ang halaga ng Skeletal Division Leader. Hindi nito mapapayagan ang sarili na mawala ang lahat ng halaga, at ang daang sinumpaang multo bangkay ay ang tanging bagay na mayroon ito na mahalaga. Nang marinig iyon, nagsimulang mag-isip si Francis. Kung ang mga sinumpaang ghost corpses ay naging mga sovereigns at pagkatapos ay lalamunin ang isang mag-asawang hari, ang kanilang kapangyarihan ay tiyak na magiging kagulat-gulat. Para sa mga mapagkukunan. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Francis. Naalala niya ang sinaunang Dream Realm. Kung malalamon ng mga sinumpaang ghost corpses ang mga hayop sa loob ng Ancient Dream Realm, ang kahusayan ay mas mahusay kaysa sa pagpatay sa mga normal na sovereigns. Higit pa rito, ang lahat ng nilalang sa loob ng Ancient Dream Realm ay may sinaunang at orihinal na aura. Oo naman, iiwan ko ang mga detalye sa iyo, sang-ayon ni Francis. Noong una, hindi siya masyadong interesado sa mga isinumpang bangkay ng multo, ngunit dahil mayroon siyang Ancient Dream Realm, sayang kung hindi ito gamitin. Maya-maya, umupo si Francis at muling inilagay ang kanyang kamalayan sa sinaunang Dream Realm. Sa loob ng Ancient Dream Realm, nagpakita si Francis sa lugar kung saan siya umalis. May mga marka pa rin ng pakikipaglaban sa ahas doon. Ang kanyang layunin ay ang damuhan sa unahan, at nakita ni Francis na mayroong isang kumpol ng maliliit na hayop sa paligid ng damo. Siyempre, ang susunod niyang target ay ang stream. Bilang pinagmumulan ng tubig, ang batis ay dapat magkaroon ng maraming hayop sa paligid, at iniisip din niya kung ano ang magiging epekto ng tubig mismo. Pagkatapos ng lahat, ang tubig ay mahalaga sa buhay. Si Francis ay nanatiling maingat sa daan, at aalagaan niya ang mga insekto, ahas, daga, kuneho, at kung ano-ano pa sa daan. Napagtanto ni Francis na ang Eye of Ice Soul ay ganap na umakma sa Scarlet Destruction Eye Flame. Binawasan ng Eye of Ice Soul ang bilis ng mas maliliit na hayop, at bagaman malakas ang kanilang pisikal na katawan, may malaking pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga kaluluwa at ng kaluluwa ni Francis. Matapos silang patayin, itatapon ni Francis ang karamihan sa mga bangkay na ito sa 10,000 Ghost Pearl. Nagamit niya ang kanyang interspatial ring sa Ancient Dream Realm. Lahat ng nangyari dito ay mangyayari din sa realidad. Matapos lamunin ang laman at dugo ng mga hayop na ito, mas lumakas ang mga isinumpang bangkay ng multo. Sa unang araw pa lang, ilang sinumpaang ghost corpses ang nakarating sa Origin Core Realm. Ngayon, ang lahat ng sinumpaang bangkay ng multo ay alinman sa kalahating hakbang na sovereign o kumpletong sovereigns. Magaling! Ang Skeletal Division Leader sa 10,000 Ghost Pearl ay natigilan. Ang bilis ng paglusot ay sobrang bilis. Kung magpapatuloy ito, lahat ng sinumpaang bangkay ng multo ay magiging mga soberano sa loob ng 10 araw. Sa oras na iyon, ang kapangyarihan ng Ghost Corpse Cursed Array ay tataas sa isang ganap na bagong antas. Higit pa rito, ang laman at dugo ng mga hayop na ito ay kapaki-pakinabang din sa Skeletal Division Leader, na ginamit ang mga ito upang palakasin ang mga buto nito. Sa ikatlong araw, matagumpay na naabot ni Francis ang tagpi-tagpi ng damo. Karamihan sa kanyang oras sa unang 2 araw ay ginamit sa pagpatay sa maliliit na hayop. Nagsimulang bumilis ang mga yapik ni Francis matapos marating ang damuhan. Pumunta tayo sa batis ngayon.
Pangunahing gustong makita ni Francis kung ano ang epekto ng tubig sa loob ng Ancient Dream Realm, ngunit ang distansya mula sa damo hanggang sa batis ay 10 beses na mas mahaba kaysa dati. Sa daan patungo sa batis, binilisan ni Francis, at papatayin lamang niya ang mga hayop na malapit sa kanya. Sa ikalimang araw ng pagiging nasa Ancient Dream Realm ni Francis, higit sa kalahati ng mga sinumpaang ghost corpses ay naging sovereigns. Nanginginig sa tuwa ang Skeletal Division Leader. Kapag nakumpleto na ang layunin nito, magagawa nitong banta maging ang Kings na may Ghost Corps First Array. Sa ika-6 na araw, narating ni Francis ang mga gilid ng damuhan. Wala! Da! Isang batis na 12-dosenang metro ang lapad ang lumitaw sa unahan. Sa wakas nandito na ako, nagpakawala ng mahabang hininga si Francis. Sa nakalipas na ilang araw, nanatili siya sa buong panahon sa Ancient Dream Realm, at ang kanyang bloodline at katawan ay parehong naging mas malakas, kahit na ang epekto ay hindi masyadong halata. Matapos marating ang batis, naging mas maingat at maingat si Francis. Dahil pinagmumulan ng tubig, paminsan-minsan ay may mas malalaking hayop tulad ng mga lobo, USA, at kung ano-ano pa sa paligid, na mas mahirap para kay Francis na patayin. Kung nakilala niya ang mga lobo, tigre, o agila, mayroong isang tiyak na halaga ng panganib. Buti na lang may God spiritual eye si Francis, na nagbigay daan sa kanya na mapansin ang mga mapanganib na hayop mula sa napakalayo. Kukuha muna ako ng tubig. Naglakad si Francis papunta sa batis, at hindi niya nakalimutang gamitin ang kanyang God spiritual eye para suriin ang tubig. Ito ay isang maliit na batis lamang, kaya wala itong mas malalaking hayop tulad ng mga buwaya. Kinuha ni Francis ang green spiritual gourd at nilagyan ng tubig ang ilang bathtub. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng kaguluhan malapit sa batis. Nagkalat ang ilan sa mga USA at baka nakasalukuyang umiinom. Woo! Ang sigaw ng mga lobo ay nagpalamig sa puso ng mga nasa malapit. Tumingin si Francis sa gilid at nakita ang higit sa 1 dosenang lobo na humahampas sa aura na uhaw sa dugo. Ang mga lobong ito ay narito upang uminom ng tubig at pumatay ng mga kalapit na hayop. Si Francis ay isa rin sa mga target. Go! Nang may pag-iisip, nawala si Francis sa sinaunang Dream Realm. Ang bawat isa sa mga lobong ito ay 10 beses na mas malakas kaysa sa maraming kulay na ahas noong una, at sila ay mahusay sa pagtutulungan ng magkakasama. Ang lakas ni Francis ay pinaghihigpitan sa Ancient Dream Realm, kaya siya ay magiging isang malaking dehado kung haharapin niya ang grupo ng mga lobo. Sa loob ng silid, inilabas ni Francis ang green spiritual gourd, at ang maliit na paws ang magnanakaw na nakaupo sa kanyang balikat ay tiningnan ito ng kumikinang na mga mata. Ngumiti si Francis at binigyan ng maliit na paws ang magnanakaw ng isang bar ice na halaga ng tubig. Gulo! Ang maliit na paws ang magnanakaw ay uminom ng ilang lagok sa kasiyahan, pagkatapos ay umupo. Humigop din si Francis at nakaramdam ng kalmado, malamig na pakiramdam na naglalakbay sa buong katawan niya. Nagsimulang gumalaw ang kanyang mga bloodline ng yelo at tubig at sumipsip ng mahiwagang kapangyarihan sa loob ng tubig. Ang tubig na ito ay nakapagpapagaling sa katawan ng isang tao, at madali itong masipsip, nagulat si Francis. Ang epekto ng tubig ay halos kapareho ng karne noong una, ngunit ito ay mas madaling makuha. Uminom si Francis ng malalaking lagok ng tubig at nalaman na ang kanyang estado ng pag-iral at maging ang kanyang kadugo ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagiging mas malakas. Ang tubig mula sa Ancient Dream Realm ay maihahambing sa ilan sa mga mahalagang likido ng fan universe, tuwang-tuwa si Francis. Kung matagal niya itong inumin, malaki ang pakinabang dito ng kanyang katawan at kadugo. Tinansya ni Francis na ang isang higop ng tubig na ito ay nagkakahalaga ng 1,000 bahagi ng isang patak ng dugo ng demigod. Siyempre, habang lumilipas ang panahon, humihina ang epekto nito. Sa susunod na ilang araw, hindi pumasok si Francis sa Ancient Dream Realm. Sa halip, umupo siya at, bukod sa pag-inom ng tubig sa batis, nakatuon sa pag-unawa at pagiling pababa sa layunin mula sa mata ng kamatayan.
Pagkalipas ng ilang araw, isang malakas na pag-akyat ng intent ang lumitaw mula sa silid kung saan tinutuluyan ni Francis. Boom! Umihip ang hangin at kumikidlat sa kalangitan sa itaas, na naging sanhi ng pagbabago ng kulay ng langit at lupa sa malapit. Ang pagsilang ng isang bagong magnificent power ay tila sinadyang subukang itago ang sarili habang ito ay nawala sa loob ng ilang paghinga, ngunit kahit noon pa man, nakaangat ito ng atensyon mula sa ilang hari ng Mystic True Sacred Clan. Nagawa ko na sa wakas ang King Intent, huminga ng malalim si Francis. Hindi na niya kailangang gamitin ang natitirang kalahating tasa ng Illusion God Wine. Nagawa niyang bumuo ng sarili niyang King Intent sa kanyang sarili. Dahil mayroon na siyang pundasyon ng kanyang mga pag-unawa, pati na rin ang isang makapangyarihang kaluluwa, ang pagbuo ng kumpletong King Intent ay hindi napakahirap para sa kanya. Bilang karagdagan, ginamit ni Francis ang Dragon Flaming Wine, ang Lightning Cloud Wine, at maraming karne at tubig mula sa Ancient Dream Realm, kaya ang kanyang Crystal Core ay umabot sa late stage na Great Origin Core Realm. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.